Laure Sisters, best game together. Galang balik UAP era. Dawn, God Mode, 71% efficiency. Signal, malabo na sa Final 4. Pero bago yan, gagawin ng subscribe, click notification bell para kapag kayo dito sa ating channel. Isang mabigat na panalo ang pinatunayan ng Cherry Tigo Crossovers matapos nilang walisin ang Signal HD Spikers sa 2024 PVL Conference. Yan ay kanilang ginawa sa dikitang scores 26-24, 25-20, 26-24. Tila pinatunayan nga ng Cherry na wala na sa stats yan kundi sa diskarte at swerte. Matatandaan na nabanggit natin na kahit sang anggulo tignan lamang na lamang sa stats ang HD Spikers, ngunit di mo talaga maaalis ang mga panahon na may mga off games ang bawat players at good games naman ang ibang teams. Ito ang tila nangyari sa laban kung saan it all went in favor of Cherry. Imagine, sa lahat ng set sa laro, naghahabol ang crossovers as much as 7 points sa unang set. Ganoon katindi ang kapit ng Cherry na para bagang hanggat hindi 25, hindi sila titigil. Ito rin ang sinabi noon na ang lamang ng Cherry sa Signal ay kaya nila magtapos ng laro na una nilang pinatunayan versus Creamline at ngayon pinatunayan muli nila versus Signal. They have that finishing kick na malaking bala para sa kanila. Para naman sa Signal, ito ang nagkulang sa kanila. Wala nang question ng talent ng team pero wala silang panapos sa bawat set. Nauna ng mga fans na makikita pagka mababaw ng HD Spikers bench. Mas nag-benefit ang deep bench ng Cherry na may mga nahuhugot na players kumpara sa Signal na mangilan-ilan lamang ang talagang standout sa team. Tulad na lamang ni Dawn Makandili katindig na God Mode ang performance. She tallied 28 excellent digs and 14 excellent receptions at kumapit kayo sa efficiency niya. Siya lang naman ay nagtala ng 71.7% efficiency sa digging. Ang lala ni Dawn na halos di niya na hinahayaang mapabayaan ang floor defense ng Signal. Truly the best libero. Sayang lang at talo sila sa laro. Tanging si Cez Molina ang bumuhat sa koponan tallying 16 points samantalang off-game naman si Banny Gandler na para sa mga fans ay dapat pinagpahinga na lang. Kaya lang no choice si Coach Shaq dahil di naman gaano kalalim ang bench ng team lalo pat close and tough match ito. Para sa Cherry, it's the Laure Sisters ang nagdala kung saan double digits sina Aya at EJ with 16 and 13 points respectively. Lalo na si EJ na kumana ng mahigit 50% spiking efficiency. At di lang yan, triple-double si EJ matapos magtala ito ng 13 digs and 11 receptions alongside her double-digit scoring output. Samantalang si Aya kumana ng double-double with 13 points and her 16 points. Ito na ang best performance so far ng magkapatid na Laure para sa crossovers. Bukod sa kanila, matindi rin ang contribution ni Ara Galang na kumamana ng 11 points. Tila bumalik nga ang UAP form ni Galang para sa crossovers with those tumutupi sa area ng katawan spikes. At di lang yan, mas naging aktibo rin si Galang sa court, lalo pa na pag nagsa-celebrate ng puntos. Dahil dito malaking dagok sa Signal ang pagkatalo na ito dahil meron na silang 5-3 with loss record. Which means, medyo lumalabo ang Final 4 chances ng koponan sa mga Final 4 contender teams kasi isa pa ang Signal sa may pinakamahirap na mga kakalabanin. Sabayan pa ng tatlong talo na ito ay mabigat na ito for them. Actually, lumabo ang chance nila sa Final 4 after this game. Sa panig naman ng Cherry, buhay pa sila and given their next games would be easier than Signal. Aba, isa pa rin sila sa team to beat ngayon with their huge win against top teams Creamline, Signal and Petrogas. Picking at the right time, ika nga, mabigat pa ang next games nila as Cherry will face PLDT while Signal will face Petrogas. A sort of knockout battle para sa Final 4. So, ating videos, support the channel, please subscribe, notification, bell up to date on my coming videos.